Hello mga master. Ngayon mga master, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano patipirin sa gas ang ating mga motor na carb type. Lalo-lalo na ito yung mga medyo malakas sa gas yung ating motor, lalo na itong rider carb na king of gas. At saka yung iba mga carb type na medyo may kalumaan na, so malakas na talaga yan siya sa gas. So ngayon isi-share ko sa inyo at kung paano siya makatipid sa gas at kung ano dapat natin gawin at kung ano dapat natin palitan mga master. So unang-una, ang kailangan lang nating palitan sa ating motor, kailangan lang nating malaman yung ano kung sa ating carb mga master. Kasi doon lang kasi nakabase yung ano natin lakas ng ating gas. Sa ating carb, meron tayong iba't ibang klaseng size ng carb. So sa mga pang 125, medyo may iba-ibang size naman. Sa 125, sa 100, 150, 200cc, saka 250cc. So ito ay pang 125cc ito na carb. Pang 150 ito na carb. Ito yung carb sa akin sa rider carb ko na motor. So ang size nito ay size 26. Ito yung kanyang stock na carburetor. Ngayon, para makatipid tayo sa ating motor, kailangan lang natin magpalit ng unang-una, siyempre, pag magpalit tayo ng small carb. So gaya nito, ito ay 26. So meron pang ito mas maliit nito at 24. So pwede tayo magpalit ng mas maliit na carb sa ating motor. Kung ano yung pinakamaliit, pwede nating salpak yon. Pero kung halimbawa, mayroon kayong stock, kahit yun lang yung stock mo na carb, okay lang yun sa mga master. I-adjust mo lang yung kanyang pin at saka G-Tings. At ituturo ko ngayon sa video na ito kung paano naman mag-adjust sa pin at saka sa G-Tings para makatipid sa gas. Kasi yun yung isang way para makatipid tayo sa gas mga master. So sa mga sa mga 250cc, mga 200cc, ganun din kailangan natin mag-adjust ng carb. Kung halimbawa ang carb ninyo ay mga 36, 38, pwede kayong mag-adjust ng carb mga 34, 30, 32. Kung kaya pa ng mga 28, edi mas liitan nyo pa. Tapos sa mga 125 naman, so pwede pa kayo magliit ng carb. May mga, ano ba yan, mga 18 yata, 17, ganyan, 16. Hindi ko lang kung anong klase pa yung ibang size sa pang 125 eh. So, yun, magpalit lang tayo ng carb. At pangalawa, ang kailangan nating i-adjust ay ang kanyang pin sa carb. Ito yun siya. So, ang sa ating pin na carb, dito yun sa makikita mga master sa ibabaw. Iba-iba kasi ito eh. Ito kasi kay, ano ito, parang diaphragm ang type nito eh. Meron ng iba yung parang piston type. Yun, sa piston type, meron din nakalagay doon na pin doon sa ilalim. Ito, hindi ko natatanggalin. So, itong pin na ito, i-adjust lang natin ito. Sa pin natin mga master, meron tayong makikita nito na 5 kanal. May gitling dito na 5. Yung iba naman, 3. Yung iba naman, wala talaga. So, kapag walang gitling yung ating pin, gaya nito, ayan, ito, walang gitling ito, ano lang talaga, stock lang talaga siya. Wala ka ng choice nito, hindi ka na kailangang mag-adjust kasi wala siyang wala siyang adjustan eh. So kung may budget kang bumili ng ganit pin na pwedeng ma-adjust, magpalit ka na lang ng pin. Pero kung halimbawa yung pin mo ay ganito, may adjustan, i-adjust mo lang 'tong mga master sa meron kasi itong ulo, ayan, nilagay na ulo. Itong ulo na ito ay natatanggal ito, nalipat-lipat naman itong ulo na ito. Ilagay nyo lang sa pinakataas na gitling sa kanal. Ayan, itong ulo na ito, iligay nyo lang sa pinakataas. Ngayon, kapag itutuno ninyo at medyo hirap sa tono, hindi mo siya makuha, pwede nyo ibaba sa pangalawang kanal mula sa taas. So hanggang dyan lang, mula sa pinakataas at mula sa, kung hindi, baba kayo ng konti ng isa pang kanal. Huwag nyo ilagay dito sa pinakababang kanal kasi malakas yan sa gas. Dito nyo ilagay sa pinakataas ng gitling para tipid yan sa gas mga master. So yun yung pangalawa mga master. At ang pangatlo naman kailangan natin i-adjust, ito yung ating pilot jet excuse me. Pilot jet yata tawag nila nito at ito naman yung kanyang main jet naman mga master, pangapat. So itong main jet na ito saka pilot jet, dito yung nakalagay sa ilalim ng ating carb. Ayan siya. Sa ilalim ng ating carb. Kung saan dito yun sa bandang gasolina na yan sa nakakabit. Kung sa gasolina, sa imbakan ng gasolina. Ayan, dito yan siya. Ayan. So itong ating main jet at saka pilot jet, magpalit lang tayo ng maliit na klase ng pilot jet at saka main jet. So ito kasing itong pilot jet na ito,
Ayan, ito yung daanan ng hangin. Dito dumadaan yung hangin. So may size ito. Ang size nito ay sa akin, itong hawak ko ay size 48. So pwede kayo sa akin, nagpalit ako ng size 31. So from size 48, nagpalit ako ng size 31. So lumiit na siya. So tumipid na siya sa gas. Ito naman, ang hawak kong itong minjet na ito ay 85. Pero yung sa akin, ang nakakabit doon ay 110. So medyo malaki-laki pa yon. So papalitan ko pa yun para mas lalong tumipid pa. So yung stock ko kasi doon ay 110. So ngayon, kung halimbawa yung stock ninyo medyo malaki, mga 100, 120, 128, pwede nyo palitan ng mas maliit, mga 100, 95, o kaya 90, o kaya 85. Sa isang carb ko kasi, ang nakalagay doon naman ng minjet naman ay 48 yung kanyang pilot jet, at saka yung minjet naman niya ay 128. Kaya malakas yun sa gas. So ang ginawa ko, pinalatan ko siya ng 110 yung kanyang minjet, at ang kailang pilot jet naman ay pinalatan ko ng 110. So lumiit na siya. So yun ang kailangan natin gawin para tumipid siya sa gas. Yung sa akin, dati ay tumatakbo yun ng 25 to 30 kilometers yung isang carb ko. Nung pinalitan ko naman siya ng pilot jet at saka main jet, ang nangyari, nagiging 40 to 45 kilometers na per liter. So mas malaki yung nadagdag na gas consumption, tinipid sa gas consumption, kasi almost kalahati yung naidagdag. Hindi naman umabot sa kalahati. Almost lang. Kasi from 25 to 30 kilometers per liter, nagiging 40 to 45 kilometers per liter na siya. So yun yung kaibahan na pag nagpalit tayo ng pilot jet at saka sa main jet na sa ating carb. So kung halimbawa yung carb ninyo excuse me, ay malaki yung jettings niya o ganito, palitan nyo lang ng mas maliit na size para mas makatipid kayo sa gas. Tapos ito nyo lang ng maayos mga master para goods pa rin siya. Yung pagpalit natin ito, goods pa rin naman ito for pang daily use. Kasi tipid nga ito sa gas. Yung ganitong small jettings na tinatawag natin sa ating carb. So kapag magpalit tayo ng jettings mga master sa ating carb, maglagay tayo ng air cleaner. So ito yung air cleaner na nilagay ko mga master. Ayan siya. Maglagay tayo nito para hindi siya mapasokan ng alikabok ang ating carb. Hindi basta-basta mapasokan. Kasi kung mapasokan kasi yan ng alikabok, may tendency na pwedeng bumarayan sa ating jettings na maliit lang yung butas. So kapag maliit kasi, mas madali siya mabarahan. Yung ating jettings, mas madali siya mabarahan ng mga dumi. So, hindi na yun siya andar. Papangitan yung kanyang andar. So, i-secure natin na meron tayong air cleaner para hindi siya basta mapasokan ng ating dumi, yung ating carburetor, at hindi mabarahan yung ating mga jettings mga master. So, yun lang. So, para makatipid tayo sa ating motor na mga carb type, magpalit lang tayo ng jettings. Tapos kung ang inyong carb naman ay big carb, magpalit lang kayo ng small carb. Pero kung stock naman, kahit hindi na kayo magpalit ng stock na carb, kasi goods din naman yung stock. Mas maganda nga yung stock kumpara sa mga nabibili sa upper market. Tapos magpalit natin ng jettings. Tapos yung pin, i-adjust lang natin sa pinakataas ng ating carburetor. Tapos, huwag din tayo mag-open carb kasi mas malakas sa gas din yung open carb. Ngayon, doon naman sa ibang na bumibili ng mga small carb, kapag bibili kayo ng small carb, ang aftermarket na carb, tingnan niyo yung loob sa inyong carburetor, yung jettings niya. Kasi meron kasi mga nabibili ng mga carburetor sa aftermarket na kahit maliit yung size nito, halimbawa 26mm, 24mm, maliit yung size sana, pero yung jettings naman niya na nakakabit doon ay malaki. Kagaya na nabili ko na size, na nabili kong carb, ang nabili ko na carb is 24 lang yata yun or 26. Binigay ko na ngayon sa sa tropa ko. Malakas siya sa gas. Kasi ang nakalagay sa kanya na jettings ay malalaki. Umabot siya ng nasa 130 yung jettings na sa main jet, at saka nasa 50 yata yung kanyang nasa 50 yung kanyang pilot jet. Kaya mas malaki siya. So yung isa naman, nabili ko naman doon is 128. Yung isa naman ay 48. So malakas pa rin siya.
So kaya pinalitan ko naman siya ng ng 31 ang pilot jet at ang kanyang main jet naman ay stock doon sa isa kong carb na kung saan 110 lang siya. So yung 110 na yun, pwede pa yung palitan ng mga ng mga 95 o kaya 85 kasi meron pa na mas palit doon ng mga main jet mga master. So yun mga master kung paano makatipid tayo sa ating motor na carb type. Magpalitan tayo ng small carb at saka small jettings at adjust ng ating pin. At wag lang tayo mag-open carb at maglagay lang tayo ng tawag ito air cleaner kasi para magtagal yung ating carb, matagal tayo maglinis, tumagal yung ating carb na hindi tayo maglilinis kasi hindi sila napapasukan ng kapag meron tayong air cleaner sa ating carb naman mga master. So yun lang mga master, hanggang dito na ating video. Please like and share na lang mga master. God bless.